pagtikom ng bibig at nagiging pagbulag ng mata at pagkabingi ng kanilang mga tenga. Because they want to secure yung kanila pong posisyon at trabaho. At kasama rin po ng ating pagpapahayag ngayon sa talakayan dito sa kapihan sa PDP, no? Ito bagong-bago lang to. Ang sabi po nung nag-resign sa DPWH, ang kanyang statement, no? Quote, "Why would I risk my life and my family just to solve the problem of the palace?" Sabi po yan ni Singson. Tama. Ngayon, malinaw na this is ay problema ng palasyo at hindi ng Pilipinas. Ang kailangan nating resolbahin at panindigan, hustisya ng problema at mga kaganapan sa atin pong bansa. Ngayon, if we're talking about at umiikot lang lahat-lahat na mga kinatawan ng gobyerno para resolbahin ang problema lamang po ng palasyo, mag-resign na po kayong lahat. Dahil nandyan po kayo, itinalaga kayo ng taong bayan, ng mga Pilipino, para protektahan ang bayan at mga mamamayan. Kaya nakakalungkot na nalaman natin dito mismo sa kanyang statement na bakit ko isusugal ang aking buhay kasama ng aking pamilya para lang proteksyonan ang palasyo. Hindi po ba mas dapat, ako nga po sumasaludo sa statement niya ngayon. Dahil dapat po pinoprotektahan natin kapag kinatawan ka at opisyal ka ng gobyerno ang ating mamamayang Pilipino at ang ating bansang Pilipinas. Ano ang statement po ni Atty. Guanzon? Kahihiyan na po sa buong mundo, hindi lang po sa Asia. Buong mundo. When we talk about the corruption, iba na po ang nangyayari ngayon. So sa lahat ng mga kababayan natin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, at tikom ang mga bibig dahil sa takot. Kung hindi nyo kayang manindigan, magpakita, hanggat may naninindigang isa, suportahan natin. Huwag na natin kondenahin, huwag tayong sumali sa mga taong sarili lamang ang kanilang iniintindi. Dahil yung sinasabi niya, bakit tikom? Bakit takot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Nakita naman natin. Asaan ba yung pinakamatibay nilang kinatawan sa Kongreso? Bakit wala sa Pilipinas? Bakit siya mismo natatakot? Tayo pa kaya mga simpleng mamamayang Pilipino? Because he knows kung gaano kalawak ang pwedeng gawin sa kanya para siya'y patahimikin. And it will not stop us because we will be doing this together for our beloved country, the Philippines. Alright, quickly po, hingin ko lang comments ninyo about the suspension ni Congressman Kiko Barzaga. Anybody can answer? Siguro yung president natin sa Region 8, he can give. Okay, can we ask you, sir, to please give your comment dun sa suspension po ni Congressman Kiko Barzaga recently? Nawawala. Habang hinihintay po natin yung president natin from Region 8, can anybody? Let us po, sir, ha, kung ready na po kayo, tapos tingin po namin. Sir Ed, Ka-Ed. Ayan. Sir Ed, yung tanong po natin, ano po ang pwede nating makomment doon sa suspension, 60-day suspension po ni Congressman Kiko Barzaga? Nakamute kayo. Sir Ed, nakamute po kayo. Nakamute kayo, nakamute. Okay, yung tanong po natin, sir, is... Okay. Ito. Naririnig ko po yung Okay, tanong. Yung tungkol kay Congressman Kiko Barzaga. Yung ginawa po ng ating Kongreso, against po tayo doon. Dahil part po yan ng freedom of expression ni Congressman Barzaga. Kung ginagawa nila yan sa mga kongresista na kasama nila doon sa House of Representatives, much more na kayang-kaya palang isuppress yung freedom of expression ng mga ordinaryong mga kababayan natin. Sana naman yung mga representante natin sa Kongreso, maintindihan nila na hindi naman sa lahat ng oras magkasama-sama sila dyan. Sana yung mga ganyang ginagawa ng ibang congressmen na nagpapalabas ng mga opinion
or interpretation sa pangyayari sa ating bansa. Sana or dapat irespeto ng ating mga kapwa, mga kongresista o kapwa kongresista ni Congressman Barsaga. Ito dapat maintindihan ng taong bayan ito. Itong paninikil ng mga karapatan ng isang kongresista na nagpapahayag lang ng kanyang interpretation or assessment sa mga nangyayari sa ating bansa. Dapat inilay-nilay ito ng ating mga kapwa Pilipino kung tama ba yung nangyayari at ginawa sa House of Representatives. In my own opinion, sa akin mismo, I am against doon sa ginawa nila kay Congressman Barsaga because that is a violation of the freedom of expression. Thank you po. Alright. Sige po, maraming salamat po. Wala po ngayon si Congressman Barsaga kasi may trip siya no na kailangan niyang puntahan kagad very urgently. But perhaps next week we could request him, right? No for that because next week we may be talking about the Gen Z versus corruption, the next political revolution. Meron pa pwedeng mag-comment sa inyo before we go to the wrap-up round? Ako naman, yung tinanggalan nila ng boses yung yung constituents ni Congressman Barsaga, no? Tinanggalan nila ng boses sa Kongreso. At hindi tila patas yon. Wala silang karapatan na tanggalin yung yung boses na kinakatawan ni Congressman Barsaga. Lalong-lalo na dito sa mga deliberasyon. Importanteng deliberasyon, pati sa budget, di ba? Kasama yan dyan. Wala silang boses ngayon. Sa susugang ko rin. Sabi nga po ng ating pong yung pinagmamalaking si Kamalu Tikia, sabi niya hanggat may 6 tayong panimula. May 6 na tayong panimula sa pagbabago sa House of the Representatives. Oh. Yeah, apart from Davao. Okay. From Davao. Pero itong 6 na to, bibigyan nating diin, si Kong Barsaga, Kong Leviste, Kong Marcoleta, Kong Nazal, Kong San Fernando, at Kong Suntay. Tapos yung 4 ay si taga Davao. Can you name it? Mga Duterte, Paulo Duterte, tapos yung si Ungab, tapos yung 3 Duterte. Alam niyo, sabi nga po ni Kamalu, talagang pinagsisigawan niya to. In fact, hanggat merong sa House, with the House bent, meron tayong 10 na stood tall, hindi natakot, hindi natibag, talagang nanindigan, maliwanag pa rin ang ating future. So, walang mawawala ng pag-asa, lalo't hanggang nandyan ang mga vloggers talaga na sumusuporta at mga media. Kasi, we are suppressed to express lahat ng mga nasa puso natin at nakikita natin. But it will not stop us standing tall and fighting for what is right for our country. Kung ito ay turing nila, ang problemang ito ay problema lang ng palasyo, gawin nila yon pang pamilya, pero hindi natin ito pwedeng pabayaan bilang Pilipino dahil mahal natin ang ating bansa, mahal natin ang Pilipinas. Sa akin naman po, objective ganito. Hindi pwedeng sabihin na mali yung ginawa ng Kongreso. Kasi in a democratic society, the will of the majority prevails. Nasa rules po nila yon na pwedeng mag-suspend ang 2/3 ng Congress. Pero meron pong prinsipyo yan. Meron din pong pangyayari na yung taong kalaban mo nagsiself-destruct. Kung maalala niyo po si Mahatma, si Mohandas Gandhi. Nung araw, nung buhay si Mahatma, pagkaayaw siyang pakinggan, ang ginagawa niya, nagka-hunger strike siya. Diba? Dito, hindi na kailangan na gawin mong bida si Kiko. Yung Kongreso na ang gumawa sa kanya na maging hero. Diba?
So pasalamatan natin yung, hindi ko alam kung anong term doon, katangahan or whatever, di ba? Yung ginawa na yun ng Kongreso dahil ginawa nilang sikat si Kiko Barsaga, lalo na nilang pinalaki o pinatingkad yung ginagawa nila against sa Filipino people. Ayan. Ay, teka, may tanong pala. Sige, mamaya na ako mag-ano. So,